Gawin niyong lahat, saan? Sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kita niyo po, ha? Sabing gano'n, ano man ang ating ginagawa. So, ibig sabihin, lahat po pala ng araw, oras, dapat nasasamba natin ang ating Diyos. Ngayon, kung tayo nagtitipon-tipon dito, tapos, di naman natin napaparangalan ng ating Panginoon, aba, nagsasayang lang tayo ng oras. Ano po? Kaya dapat po atin pong talagang gagawing totohanin ano po yung atin pong ginagawang pagsamba sa ating Diyos. So tayo po'y darako na ano po sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon at ang atin pong tatalakayin po no sa araw na ito po ay tungkol po dito no sa bautismo. Ayan, sa tubig. Magtatanong po ako sa inyo mga kapatid. Tatanong lang po ako. Lahat ng nabautismo na sa tubig, itaas ang kamay. So meron pa pong hindi. Ano? Marami pang hindi, di ba? Yung lahat ng hindi pa nabautismo sa tubig, itaas ang kamay. Yung hindi pa nabautismo, sige, huwag kayong mahiya. Ayan. Yung iba po kasi, nabautismohan sa tubig, pero hindi naintindihan yung iba kung ano yung ibig sabihin ng bautismo sa tubig. Akala nila, once na nagpabautismo ka na, naging Kristiyano ka na. Parang ganon. Ano po? Katulad ng maraming ginagawa sa ating panahon. Di ba tayo naman lahat, sabi nga, nabinyagan Ang tawag din po doon ay bautismo. Ano? Pero ang tawag nila doon ay Kristiyano ka na. Pero yung mga ginagawa ng mga nagpabautismo ay hindi gawaing Kristiyano. Pero ang sabi nila, nabautismo na sila o nabinyagan na sila at sila ay Kristiyano na. Ano po? Pero iba po ang itinuturo ng salita ng ating Panginoon at yung kahulugan ng bautismo sa tubig. Ano na itinuturo po ng mga apostolo, ng mga salita ng ating Panginoon. Ano po? Kaya dapat ating maunawaang mabuti kung ano po ang ibig sabihin talaga ng bautismo sa tubig at bakit kinakailangan din tayong magpabautismo. Tandaan po natin ano po mga kapatid, yung pong bautismo sa tubig ay hindi nagliligtas. Pero yung mga naligtas, kailangan nagpapabautismo. Kasi kinakailangan, patunayan mo na ikaw ay totoong nanampalataya sa ating Panginoon. At pinapatunayan po yan ng salita ng Diyos. At para sa hindi nakakaunawa pang mabuti, kung anong ibig sabihin ito, mas maganda pong mapag-aralan talaga natin at ating matutunan. Sabi po rito sa Acts, sa Gawa 2:37 hanggang 42, nung nangangaral po si Apostol Pedro po nito, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? O sabay-sabay po natin basahin. Kita niyo po. Verse 38. 1, 2, 3. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sabi, at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So yung Christian normatives, ay sila'y nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Pagkatapos, sila'y nagpabautismo. At dapat matanggap din natin yung banal na Espiritu o yung kapuspusan ng Espiritu Santo. So yun yung Christian normatives na dapat ma-experience ng mga mananampalataya o sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi doon sa verse 39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, yung pangako na ito, ay para sa bawat mananampalataya. Siyempre, yung pong tatawagin ng Panginoon, yung pong nanampalataya sa
kanya. Ano po? Ay paano naman mananampalataya, kung walang nangangaral? O paano naman mangangaral kung hindi naman na isugo? Sabing ganon. Kaya nga ang sabi ng Biblia, humayo kayo at ipangaral ninyo mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi naman ay parurusahan. So banlinaw po nun. Kaya sa verse 40, sabi diyan, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi. At nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masasamang lahing ito. Ay, paano tayo maliligtas sa parusang yon? Ay kinakailangang manampalataya yung tao. Kinakailangang magpabautismo yung tao. Kinakailangang matanggap yung bautismo rin sa banal na espiritu. Sabing ganon. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo. Ang linaw po. Lahat ng nakarinig at tinanggap, yung pinangaral ng mga apostol ni Pedro, especially, siya kasi yung nangangaral dito nagpabautismo sila lahat at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Tapos, alam nyo, bigla-bigla nagbago talaga yung buhay nila. Tingnan nyo po yung naging lifestyle po ng buhay nila. Pagdating sa 42, nanatili na sila sa itinuturo ng mga apostol. Ano pa? Sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Kita niyo po? Nabago ba sila? Hindi. Nabago ka agad. Kasi merong totoong pagsisisi. Tapos instant, nagpabautismo sila. Ay ngayon, mga kapatid, ang tagal-tagal na nga nagsisimba Dumadalo pa Pero yung iba, ayaw pabaptize. Kaya ako, alam niyo mga kapatid, hindi pa ako naniniwala na iyon totoong tumanggap at nanampalataya sa Panginoon. Kasi po, meron pong mga palatandaan kung sino talaga yung totoong nanalig sa Panginoon. Sinasabi ko po yung totoo, yung tunay, kasi hindi naman talaga lahat ng nasa church ay totoo po talaga na nanalig at nagbalik loob sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat maintindihan po natin yung tungkol po rito. Sabi nga dyan, kaya ang tumanggap o ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpa-bautismo. Ito ang hindi mapagkakamali ang tugon ng mga nagsisampalataya sa bagong tipan. Nagpabautismo sila. Ganito rin ang tugon ng eunuko o kay Philip. Nung nangaral si Felipe, na ebanghelista doon sa isang eunuko. Diba? Nag-share siya doon. Tapos agad-agad nagpabaptize po yung eunuko na yon kay Felipe. Pag binasa natin yung Biblia. Tapos yung mga taga-Samaria, na pinangaralan ni Apostol Pablo, ng sambahayan ni Cornelio, nung nangaral po dyan si Pedro ng mga alagad na nasabat ni Pablo sa Efeso, ng kapitan ng mga bantay sa Pilipos. Diba? Sabi pong ganon, at ng lahat ng mga tumanggap sa aral ng Kristiyano na ipinahayag. Nagpapabautismo po talaga sila. Pagkatapos nilang sumampalataya sa Panginoon. Pagkatapos nilang magsisi at magbalik loob sa ating Panginoong Hesukristo. Nagpapabautismo po talaga sila. At atin nga pong uunawain yun. Kung ganon sila, bakit tila nabawasan ang ningning at tulak sa mga tao tungo sa bautismo? Bakit tila sa iba ay sapat na ang pagpapahayag ng pagtanggap lamang at pananampalataya? Kasi ang katwiran nila ay bakit pastor yung katabi ng Panginoong Hesus? Doon sa krus, yung isang kriminal. Ay tama nga naman, di ba? Bakit yun naligtas? Di naman nagpabautismo. Ay baka pagpapabautismo pa ba yun? Eh doon po sa krus, papatayin yun. Pinuputulan nga ng mga paapa yun. Tanging ang Panginoong Hesus lamang po ang hindi ginanon, yung pinutol yung mga paa nila. Dahil yun nakasulat at inuhula na hindi mangyayari yun sa ating Panginoong Jesucristo.
hindi na po pwedeng magpabaptize yun. Pero yung mga nasa lupa na nabubuhay, katulad nating nananampalataya, hindi pwede na sinasabi mong nananalig ka sa Panginoon, nagsisi ka na talaga, tapos ayaw mong pabaptize. Anong dahilan mo? Ay, mga kapatid, walang idadahilan ang sinuman. Kasi utos po yan. Kaya sabi diyan, totoong ito'y pinag-utos. O sabi, ano ba yung pagkaunawa nila, na nagtulak sa kanila upang magpabautismo? Na tila nawawala sa ating panahon. Totoong ito ay pinag-utos ng Panginoong Hesus sa atin. Ngunit bukod doon, mayroon bang sukat, maunawa ang Kristiyano sa ating panahon tungkol dito? Atin pong muling dalawin ang turong ito at makita natin kung ano ang kahulugan ng bautismo sa Diyos, sa Kristiyano at sa Diablo. Eh alam niyo po, simple na. Tingnan niyo po, bigyan kayo ng halimbawa. Pag tayo wala kay Kristo, kanino tayo? Tingnan niyo ha. Pag wala tayo sa Diyos, nasaan tayo? Nasa Diablo. Kaya pag nagpabautismo ka, anong gagawin mo? Nakikipaghiwalay ka sa Kanya. At makikipag-isa ka sa Diyos. Ganun po yan mga kapatid. Para mas maunawaan po natin. Ano ba yung kahulugan ng bautismo sa tubig? Una po, ito'y nangangahulugan ng ganap na pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Makikipaghiwalay ka sa Kanya at kanino ka makikipag-isa? Sa Panginoon. Magbabalik ka nga eh. Magbabalik ka na sa Panginoon. Pero dati-rate, kayo. Diba? Dati-rate, tayo nung wala kay Kristo, sinong kaisa natin? Sinong kasama natin? Diba? Sino Diyos natin? Ganun po yun. Kaya pagka ikay nanalig sa ating Panginoong Yesus, nakipag-isa ka sa Kanya, pinapatunayan mo dun sa pagpapabautismo na ikaw ay humihiwalay na sa masama at nakikipag-isa ka na sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yes. Yun po yung ibig sabihin. Kaya sa halip na pahayag salita lamang, na pahayag pagsisisi, pananampalataya, ang tinuturong tugon na wasto ng mga apostol ay pagpapabautismo sa tubig sa ngalan ng Panginoong Jesus. Ay yung iba, ay pastor, by faith kasi tayo. Diba? Ganun ang madalas marinig. By faith alone, by grace alone. Ay tama naman po yun, mga kapatid. Naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Nang tayo ay sumampalataya. Pero, hindi lang yun ang tinuturo ng mga apostol. Bakit sasabihin pa na ang sumampalataya at magpabautismo? Hindi natin pwedeng magbabasa tayo ng verse, Ephesians 2, verse 8. Sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos, kayo ay naligtas. At ito'y sa pamamagitan ng inyong pagsampalataya sa Kanya. Ito'y hindi dahil sa inyong mga mabubuting gawa, kundi ito'y kaloob ng Diyos sa inyo. Tama po yun. Paano po yung mga ibang ginagamit na bersikulo ng mga apostol? Hindi natin pwedeng paghiwalay yun, mga kapatid. Kaya nga po, may mga referensya tayo Ano po? Tingnan niyo po, ipinag-atas ito sa sinumang mangangaral at mag-aalagad. Ipinag-atas po yan ng Panginoong Yesus na yung mga mananampalataya ay babautismuhan. Tingnan niyo po, babasahin natin. Tapos, at ganito rin naman yung naging tugon at hiling ng mga pinangaralan. Mapaisa o mapatatlong libo ang mga ito. Kaya sabi po ng Panginoong Yesus, di ba? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila. O sino nagsabi? Ang Panginoong Yesus. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Alam niyo po yung kapangyarihan yon,
Yun yung kapangyarihang nawala kay Eva at Adan. Nung sila po ay magkasala. Ay di ba sabi ng Diyos, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Sabing ganun, kay Eva at Adan, kayo ang mamamahala. Ano? Dito sa lupa. Kaya lang nung magkasala po yung tao, nawala yon. Sino nang hari? Sino naghari? Ang dyablo. Kasi nawala. Imbis na yung tao na inilagay ng Diyos. Mga kapatid. Ngayon, nung pumunta rito ang Panginoong Yesus, di ba? Ibinalik sa kanya ng Diyos. Kaya ibinibigay niya ngayon, ano? Saan? Sa mga mananampalataya. Kaya nga ang sabi, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Gagawin daw mga ano? Kita niyo mga kapatid, hindi basta't nananampalataya lang. Hindi basta't nagsisimba lang. Hindi basta't basta Kristiyano na ako, pastor. Ano yung ganon? Ang sabi, gagawin tayong mga alagad. Hindi ko alagad, kundi alagad ng ating Panginoong Jesus. Kaya po yung mga nag-aalagad, dapat alagad talaga ng Panginoon. Dahil paano ka makapag-aalagad? Hindi ka naman alagad ni Kristo. Kaya napakahalaga po na nauunawaan natin yung mga aral. Kaya sabi, kaya't habang kayo umayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Kita niyo po ha? Sabi, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yung iba naman, hindi po sa pangalan po lang ni Jesus. Kaya yung iba nagbabautismo, binabautismo kita sa ngalan ni Jesus. Kasi meron daw sa Biblia at sila ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi po, lahat ng ating ginagawa, lalo na po sa church, ay sa pangalan, sa ilalim ng kapangyarihan, otoridad ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Dahil nananalangin tayo lagi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi diyan, turuan nyo silang sumunod. Saan? Saan daw tuturuan sumunod? Sa lahat. Sa lahat. Sa lahat po. Nang ipinag-uutos. May utos ba ang Panginoon? Ang dami. Kaya nga ituturo po sa atin . Hindi po lang yung 10 utos. Dahil yun po yung law of Moses. Ba't di na po yan natin susundin yun, pastor? Dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim tayo ng turo ng ating Panginoong Yesus. Siyempre, yung prinsipyo ating susundin pa rin. Pero kung wala ka kay Kristo, pero sikap mong sinusunod yung kautusan, hindi ka maliligtas. Kailangan natin ang ating Panginoong Yesus. Dahil siya yung ating tagapagligtas. Ngayon, pagka kayo nananampalataya, ang sabi diyan, tuturuan tayong sumunod. Sabi sumunod Sumunod. Hindi lang basta alam natin. Maraming kasing mga Christian, ang daming alam sa Biblia. Pero hindi ginagawa. Yung yung head knowledge lamang po. Tandaan po natin, si Satanas po, napakagaling sa theology. Opo, ang daming alam nun tungkol sa Diyos. Kaya pagka marami lang tayong alam, pero hindi tayo sumusunod sa Kanya, anong pinagkaiba natin? Mga kapatid. Kaya sabi diyan, turuang sumunod sa inuutos ko. Sa lahat ng inuutos ko sa inyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kita niyo po, may pangako pala ang Panginoon sa mga sumusunod. Kasama natin siya. Hanggang katapusan. Kaya pala pagka dumating ang Panginoon, mga kapatid,
yung talagang nasa kanya, siya lamang po yung kukunin. Kasi yung sumusunod lamang ang sinasamahan. Naman makipag-isa ang Panginoon sa namumuhay sa kasalanan, ay ang Panginoong Yesus po hindi nakikiisa sa kasalanan. Kaya napapatunayan nga tayong kay Kristo Pag sinasabi na ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, sinungaling. Kaya kahit sabihin mong, kilala ko si Jesus, nananampalataya ako kay Jesus, ay tandaan po natin, si Satanas man ay nananampalataya rin. Nanginginig pa, ay di ba? Kita niyo po? Ano pa po mga kapatid, ito yung pahayag na pakikipag-isa sa Panginoong Yesus. Yung bautismo po ay pahayag ng pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Babasahin natin ang buo. Ano ngayon ang sasabihin natin? Tingnan niyo po ha. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa ating kagandahan loob ng Diyos? Sabi, hindi. Kita niyo? Kaya yung mga nagpabautismo, yung mga nakipag-isa sa Panginoong Yesus, dapat, hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Pero pwedeng magkasala. Pero hindi ka pwedeng manatili sa kasalanan. Malaki ang kaibahan nun. Kaya ang sabi diyan, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin naman ay magkaroon ng panibagong buhay. Kita niyo po? Kaya po yung talagang totoong nakipag-isa sa Panginoong Yesus, totoong nagbalik loob sa Panginoong Yesus, totoong talagang nanampalataya sa Panginoong Yesus, ito po yung nangyayari. Ang sabi diyan, sa makatuwid, namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin man ay magkaroon ng panibagong buhay. Sabi pong ganon. Hindi pwede na yung mga nagsasabing nakipag-isa sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, ay walang binagong buhay. Dapat na bago po yung totoong nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus. Kaya ang sabi, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus. Kasi bakit? Kasi namatay nga tayong kasama ni Kristo Kaya nga sabi ni Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo Jesus sa krus. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Kita nyo? Kaya ang sabi dyan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So, lumalaya. Paano sasabihin mo ngayon ay pastor, normal pa rin ang magkasala? Hindi po. Dahil kung normal pa rin na nagkakasala at patuloy nagkakasala yung Kristiyano, hindi ka pa malaya. Saan? Sa kasalanan. Amen? Konti lang nag-amen, Amen? Kaya ang sabi niya, kaya nga iniisip na, kung tayo namatay nakasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Baka sabihin niyo, pastor, hindi na tayo mamamatay. Ang ibig sabihin po niyan ay hindi na natin mararanasan yung kamatayang walang hanggan. Pero lahat ng Kristiyano, kung di pa dumadating ang Panginoon, pwedeng mamatay. Mga kapatid.
Pero ang tinutukoy ng ating Panginoon na hindi na mamamatay, ay yung pagkakaluban niya kasi tayo ng buhay na walang hanggan. Siyempre, pag nandun na tayo sa buhay na walang hanggan, hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Amen? Kaya lilinayin po natin yung mabuti. Kaya sabi diyan, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kita niyo mga kapatid. Kaya yung bautismo, parang parang yung di nanampalataya ka na sa Panginoon, di ba? Nanampalataya ka na. Parang yung mag-girlfriend, boyfriend, di sila. Engaged na, di ba? Anong katibayan, paano mo papatunayan ngayon yung pag-ibig niyo sa isa't isa? Yung totoo. Anong gagawin? Magpapakasal. Di magiging na kayo? Magkaisang dibdib. Naintindihan niyo pa mga kapatid? Parang ganun po yun. Yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, di ba? In love sila sa isa't isa. Engaged na sila. Yan, parang ganun. Di ba? Ngayon, para mapatunayan mo, na habang buhay, sa hirap at ginhawa, di ba? Sa kabusugan, kagutuman, magsasama kayo. Anong gagawin nyo? Mangangako kayo sa isa't isa. Ganun po yung nagpapabautismo. Nakikipag-isa ka sa ating Panginoon. Kaya kahit ano pang mangyari, siya ang kikilalanin mo. Na Diyos mo at Panginoon. Hindi yung katulad ng ginagawa ng iba. Basta't pagandahin lang ang buhay ko. Kahit kaluluwa ko, ibibigay ko. Di ba may mga ganon? Nakikipag sila? Anong tawag doon? Nakipag-deal, Ay samantalang sa Panginoong Yesus, pag nakipag-deal ka, nakipag-isa ka, kaya ka makapapabautismo na kahit ano pang mangyari, kikilalanin natin siyang Panginoon natin. Diyos natin. Tagapagligtas natin. Amen? Ganun po mga kapatid. Kaya ka nga magpapabautismo. Papatunayan mo na siya na talaga ang iyong Panginoon. Yun. Kaya nakikipag-isa, Dahil yung bautismo po, ito yung nangangahulugan ng ganap na pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Yung pagpapabautismo, pagtalikod, at pagbabagong buhay. Sabi diyan, laking gulat ng Apostol Pablo sa mga pangangatwira ng ilan sa mga Kristiyano sa Roma tungkol sa kagandahang loob at pagtalikod sa kasalanan. Para sa apostol, sabi pong gano'n, sila ay nakipag-isa na sa Panginoong Yesus nung sila ay nanampalataya at magpabautismo. Sa pamamagitan nito ay napalaya na sila mula sa anumang kapangyarihan ng kasalanan, kaya hindi na sila alipin pa nito tulad noong una. Pag ang tao talaga wala kay Kristo, alipin ng kasalanan. Wala kang magawa. Kasi alipin ka Kaya wala kang gagawin kundi gumawa ng kasalanan. Alipin ka Pero pagka ang tao po ay nakipag-isa kay Kristo, ano nangyayari? Lumalaya. At magkakaroon na siya ng kapangyarihan, tanggihan ang kasalanan. Yung totoo na na nakipag-isa kay Kristo.
Eh siyempre, pag alipin ka, no choice ka. Kundi sumunod. Pero pag na kay Kristo ka na, meron ka ng choice. Natanggihan. Pero noon, wala. Bakit? Alipin ka nga eh. Amen? Amen? Sana naintindihan niyo po yung sinasabi ko, mga kapatid. Ito po hindi tinuturo sa sa iba. Basta para sa kanila, ay basta attend ka lang. Basta nanampalataya na tayo sa Panginoon. Kahit okay na, nanampalataya na tayo eh. Ang dami pong ganun. Masyadong nabibigyan ng emphasize yung by faith alone. Samantalang sinasabi ni James, pagka may pananampalataya ka, tapos di mo isinasagawa, di ba patay? Pag hindi mo pinapamuhay, yun ang ibig sabihin. Yung sinasabi nating pananampalataya. So sabi dyan ni Pablo, hindi na sila dapat pang magpatuloy sa kasalanan dahil sa maling katwirang kung ganoon ang gagawin ay lalong sasagana ang kagandahang loob o yung grace ng Panginoong Yesus. Di ba, yun po yung katwiran ng mga nasa Roma, yung mga Kristiyano doon. Kasi sabi, hindi, pag tayo kasi nagpapatuloy sa pagkakasala, yung grace ni Lord, mas lalong lumalaki. Ay hindi po ganun, mga kapatid. Hindi natin pwedeng gawing lisensya yung biyaya ng Diyos para gumawa ng kasalanan. Dapat yung biyaya nga ng Diyos, kung naranasan talaga natin, ay mamumuhay na tayo sa saan? Katwiran. Dahil kung wala yung biyaya ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Kung hindi naparito ang Panginoong Yesus, kung hindi siya namatay doon sa krus, kung hindi siya napako sa krus, wala po. Lahat tayo alipin ng kasalanan. Kaya lamang tayo lumalaya pagka tayong mga mananampalataya, yung kikilala sa ating Panginoon Jesucristo ay lumalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sila ay namatay na sa kasalanan at muling nabuhay sa Diyos. Marapat lamang na talikdan na nila ang dating buhay at dumakat sa pagbabagong dala ng kanilang pananampalataya. Yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Romans. Doon sa ating mga binasa. Ano pa po mga kapatid? So ano ba yung kahulugan ng bautismo sa tubig? Una, sabi diyan, ito'y nangangahulugan ng ganap na pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Kaya halimbawa, magpapabaptize ka. Alam niyo po, ganito po noon, yung sinaunang ritual ng pagpapabautismo, ang tindi. Mga kapatid, mamaya mababasa natin. Pangalawa, ito'y nangangahulugan ng lubos ng tagumpay laban sa mga kaaway ng Diyos at ng Kristiyano. So yung bautismo po pala sa tubig, ito'y nangangahulugan ng lubos na tagumpay laban saan? Sa kaaway, sa dyablo. Kasi nga, dati, di ka isa mo siya, laging kayong holding hands, pero nung nanampalataya ka sa Panginoon, binipitawan mo yon. Lumalayo ka na sa Kanya. Hindi ka na nakikipag-isa sa Kanya, kundi kay Kristo ka na. Mga kapatid. Kaya pagka na kay Kristo ka na, anong ibig sabihin ngayon? Nagtagumpay ka. Saan? Sa masama. Sa dyablo. Amen? Kaya mananagumpay yung mga mananampalataya basta't na kay Kristo. Kahit ano pa po, yung mga sitwasyon natin sa buhay, mananagumpay pa rin tayo mga kapatid, sapagkat tayo'y na kay Kristo. Kaya kahit anong gawin ng masama, pag tayo na kay Kristo, anumang klase yun,
matagumpay pa rin tayo sapagkat tayo na nga po ay nasa ating Panginoon at nasa panig niya. Amen, mga kapatid? Kaya lubos yung tagumpay. Yun po yung ibig sabihin niyan. Tingnan niyo po noon ganito po yung panalangin. Yung panalangin na kapag ka binabautismuhan, yung mga tao noon na ngayon nawala na to hindi na ganito masyado yung ginagamit Tingnan niyo po sabi diyan, panalangin sa mga magpapabautismo o bago magpabautismo at ang pagwawaksi sa dyablo o sa masama. Sabi diyan, aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig upang gapiin si Satanas, ang espiritu ng kasamaan, upang sakluluan ng tao mula sa kadiliman tungo sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Idinadalangin namin na palayain mo ang batang ito mula sa pagkakaalipin ng likas na kasalanan. Gawin mong templo ang iyong kaluwalhatian at panahanan ng banal na espiritu. Ito ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ganon ipinapanalangin nung una. Yung mga, ang tawag pa nga nun, yung binibinyagan Dahil yung mga bata nun, kahit nga sa panahon nga, di ba? Binibinyagan, lalo na sa mga At ang panalangin, ganon. Kaya lang, baka sabihin nyo, pastor, nagbibinyag pa tayo sa sanggol? Ay, hindi. Nagbabautismo pa tayo sa sanggol? Ay, hindi. Inihahandog, mga kapatid. Dahil sa Biblia, wala tayong mababasa na bininyagan na sanggol. Ang meron lang talaga ay yung mga nanampalataya. Paano mo naman sasabihin doon sa sanggol, nananampalataya ka ba sa Panginoon? Unga. Ay, di ba gano'n yan? Siyempre, ang mga binabautismuhan lang, yung meron ng pangunawa. Kaya nga siya nanampalataya, naunawaan niya yung pagkamakasalanan niya, pinagsisihan niya, tinalikuran niya. Kaya nagpasya siya na magpabautismo. Pero noon, ganun po yung ritual. Tingnan niyo po doon sa celebrant. Tatanungin, iwinawaksi mo ba si Satanas? Tapos ang sasagot, yung mga ninong at saka yung magulang, ang sabi, iwinawaksi ko. Tapos, gano'n na naman, ang lahat ba ng mga gawa, sasabihin nung parents at godparents, iwinawaksi ko. Ganun po. Tapos, celebrant, iwinawaksi mo ba ang kasalanan upang makapamuhay sa kalayaan ng mga anak ng Diyos? Sasagot yung mga parents at godparents, iwinawaksi ko. Tapos, ito na naman, iwinawaksi mo ba ang akit at pangaalipin ng kasalanan? Sasabihin ng parents at godparents, iwinawaksi ko. Iwinawaksi. Pagka pinabautismuhan, iwinawaksi mo si Satanas. Tinatanggihan mo na si Satanas. Tinatalikuran mo na si Satanas at ikaw ngayon ay haharap na kay Kristo. Sa liwanag. Ganun po. Kaya yung magpapabautismo, ito po gagamitin natin. Opo. Yung mga papabautismo, meron po tayong gabay, ganito po yung gagawin. Tingnan niyo pa mga kapatid, tuloy natin. Ito ang sinaunang pagpapahayag at pangako ng mga nagpapabautismo sa sinaunang iglesia. Bagaman at ito ay naging formal na ritual na, mababakas dito ang sangkap na nawawala ngayon sa maraming bautismo. Ano yon? Ang pagwawaksi kay Satanas at lahat ng gawa nito. Ayun yung nawawala. Basta ang gagawin lang, I baptize you in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Pero yung ganito, winawaksi mo pa talaga si Satanas sa buhay mo. Siyempre, sasagot ka ng mag-iisip ka Di ba? Yung iba, ayaw. Yung iba, ayaw. Bakit? Gusto pa makipag friendship. Kaya sabi na
Kaya sabi po ng salita ng Panginoon, di ba na huwag kayong makiayon, huwag kayong makipag-isa sa mga hindi mananampalataya. Ito nyo, ganun po yung mga turo. O, turo ba yun ng Panginoon? Ng salita ng Diyos? Kaya pagkalimbawa, kayo, sinahabi nyo, Christian kayo, mananampalataya tayo, pero mas nag-i-enjoy kayo, nakasama yung mga unbeliever. Mukhang yun? Mukhang may something. Sige po mga kapatid, mananampalataya ka sinasabi. Kristiyano ka. Anak ka ng Diyos. Tapos, pagkagawain, wala kang oras. Yung wala ka na talaga, sorry pastor, talagang busy na ako eh. Pero, ang kasama mo, mga unbeliever. Tapos nag-i-enjoy ka ron. Pero yung mga sinasabi mong mga kapatid sa pananampalataya, ayaw mo makasama. Aba, may mukha yatang nakapagtataka. Mga kapatid. Nakapagtataka yung ganun. Kaya kinakailangan mag-isip-isip po tayo. Baka sabihin nyo, Pastor, masama ba makapagkaibigan? Ay, hindi. Masama ba sumama sa mga hindi man pala? Ay, hindi. Kaya lang mga kapatid, pagka mas nag-i-enjoy tayo ron, kaysa sa gawain ng Panginoon, baka yung pagpapahalaga natin, di ba? Baka yung ating focus, baka yung ating atensyon ay meron ng problema. Hindi po dapat, mga kapatid. Kaya sabi diyan, bakit kaya nila isinangkap ang ganito sa kanilang pagbabautismo? Ano ba ang pagkaunawa nila bukod sa ginagawang pakikipag-isa sa Panginoong Yesus? So atin pong silipin ang sinabi naman ni Apostol Pedro. Ayan, tungkol dito. Tingnan niyo po, bibilisan natin. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang ihirap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Kita nyo? Nung pong namatay ang Panginoong Yesus, diba 3 araw po siya, Nung po siya namatay sa laman, merong pinuntahan po ang Panginoong Yesus. Ang sabi, sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginawa nito ang malaking barko. Iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Kita niyo po ang tubig ay larawan, sabing ganon, ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Larawan po yun ng kaligtasan. Yung pong pagpapabautismo. Sabi diyan, ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Kita niyo? Siyempre, pag nakipag-isa ka, ka? Makikipag-tipan ka. Parang kinakasal po. Makikipagtipan ka. Dati ang katipan mo siya. Itinanggihan mo na. Kanino ka na makipagtipan? Sa Diyos. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya ang sabi, sabi diyan, kundi ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan. Kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Nag-aari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. So siya? Pangako. Yung pong bautismo sa tubig. Nangangako ka na si Kristo na, ang iyong sasambahin lamang, paglilingkuran, susundin sa iyong buong buhay. Kaya nga, lumilipat ka saan? Sa liwanag, galing dun sa
magdilim sa panig ng dyablo. Lilipat ka sa panig ng Diyos. Nangangako ka ngayon, mga kapatid. Anong kaugnayan niyan? Bakit sinasabi po ni ni Pedro? Anong kaugnayan niyan doon sa bautismo? Binabanggit niya yung bautismo. Tapos, ang Panginoong Yesus, nung siya'y mamatay, nangaral siya doon sa mga espiritu na nakakulong. Yun yung mga anghel na kung saan ay iniwan yung kanilang kalikasan at nangasawa ng mga tao. Mamaya mabasa natin yan. Binanggit din po yan dito. Hindi pinatawad ng Diyos sa mga anghel na nagkasala. Anong ginawa sa kanila? Sila'y tinapon sa impyerno. Pero ang ibig sabihin po ng impyerno na yan, sa wikang Griego ay Tartaro. Hindi po yan yung impyernong may apoy. Marami po kasing impyerno sa Bible. Yung Hades, impyerno yon, di ba? Nung mapunta po yung mayaman, sabi niya, Mang Abraham, mabag po kayo sa akin. Ito sa inyo si Lazaro na isaw sa dulo ng daliri sa tubig at palamigin sa akin nila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. So nasa Hades siya, merong apoy. Pero ito, iba rin to, Tartaro po to. Pero ang tawag din ay impyerno. Kaya lang ang sabi diyan, kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghukom. So meron palang mga tawagin natin yung fallen angel, halimbawa, katulad po nito, na iginapos sa kadiliman. Doon sa tinatawag sa ibang po nito, yung bottomless pit, yung walang hanggang kalaliman. Pero hindi pa siya lake of fire. Itinali lang po siya, sabi pong ganon, para, sabing ganon, hintayin ang araw ng paghukom. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang niligtas maliban kay Noe. Nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Anong kasalanan po ng Sodoma at Gomora? Oo, yung sodomy. Yung pong mga tao doon, mga kapatid, yung mga lalaki, pinapatulan niya na yung kapwa lalaki. Yung babae, pinapatulan niya na yung kapwa babae. Kaya sa galit ng Diyos, pinaulan na ng apoy, ng asupre. Kaya yung mga bakla, tomboy talaga, hindi na, salot daw, sabi niya. Mga kapatid, pag nagbasa po tayo ng Biblia, mababasa niyo po yan sa Genesis 19. Yung sinasabi ko po. Basahin niyo. Kung bakit pinaulan na ng Diyos ng asupre yung Sodoma at Gomora. Yun ngang silot, mga kapatid, ipinagduldulan niya na nga yung, wag na lang itong mga bisita ko kasi yung anghel po, nung panahon na yon, nagkatawang tao. Tapos sabi kay Lot, umalis na kayo dito. Sama mo pamilya mo, mga anak mo, asawa mo. At lumayo kayo dito kasi gugunawin na ng Diyos. Sapat napakasama na ng mga tao rito. Tapos nakita ngayon ng mga lalaking mga bakla, nakita nila may bisita si Lot. Siyempre, anghel ang lalaki nun, di ba? Tisoy, magaganda lalaki. Parang lang si... Pinasas. Siyempre, pinuntahan sila. Sabi nung mga lalaki doon sa Lot, bigay niyo sa amin yung bisita mo. Sabi niya, hindi pwede mga kapatid. Sabi niya, mga kasama. Meron akong anak dito. Yung anak niya, inaano niya. Huwag lamang itong aking bisita. Kasi alam niya, yung mga anak niya, rin Pero alang-alang sa kanya, mga kapatid, tinan niyo po. Di ba, pinaalis po sila ron. Ang ginawa ng Diyos, sabi nga ng Diyos, huwag kayong lilingon. Ang sino man sa inyo, habang kayo
maalis, matakbo. Eh di ba nung malis na nga sila, nakalayo-layo na sila, sino po yung lumingon? Yung asawa ni Lot. Anong nangyari doon sa asawa ni Lot? Naging haliging asin. Naging haliging asin. Yun yung walang kakwenta-kwentang asin. Haliging asin. Pero sabi ng Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan. Alam niyo po, kaya pinaulanan niyo ng asupre. Dahil ang mga lalaki doon, ang mga babae doon, aba yung kanila, mga bata, kahit mga bata, na-influensya. Eh, mga itong bading, mga tomboy. Ayaw na sa babae yung babae, ayaw sa lalaki. Ayaw na yung lalaki sa babae. Aba, hindi normal yun. Kaya nga pinarusahan ng Diyos yung mga anghel, ikinulong sila para sa araw ng paghukom. Bakit? Hindi normal yung ginawa. Bakit? Mga ano sila? Anghel. Hindi sila pwedeng mag-asawa. Kaya pag lumalampas yung tao sa boundary na inilagay ng Diyos, nagkakasala siya. O, halimbawa, babae ka. Anong boundary mo? Babae. Kanino ka dapat nakaano? Sa lalaki. Lalaki ka. Ang boundary mo, lalaki. Tapos, dapat ang kapartner mo, babae. Ganun po yun. Kaya pag lumalampas yung tao sa kanyang mga boundaries, sigurado nagkakasala siya. Lahat. Tingnan niyo po, halimbawa. Pastor ako. Mga member kayo. Pagka kayo, ma-acto na pastor, lumalampas kayo dun saan? Boundary. Laging ganun. Once na lumalampas yung tao, kahit isang aspeto, nagkakasala na siya. Kaya ganun ang ginagawa ng Diyos. Yung mga anghel na yun, na nangasawa ng mga tao, ay ikinulong ng Diyos. Pero iniuugnay ni Pedro, yung bautismo doon. Bakit? Kasi ang mga tao po, ay alipin ng masama. Ng dyablo. Pero pag yung tao ay nakipag-isa at nanampalataya sa Panginoon, di ba? Tinatanggihan niya yung kasalanan. Yung dyablo sa kanyang buhay. Kaya sabi diyan, alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan, kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan, kaya't sila'y ginapos ng Diyos na di mapapatid na tanikala. Ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng Panginoon. Alalahanin din ninyo na ang Sodoma at Gomora at mga karatig lunsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman. Sabi nga po, kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di mamamatay bilang babala sa lahat. Kita niyo po, naando na pala sila. Yung mga yon, mabuti pa yung anghel, kinulong pa lang. Ano pa po mga kapatid? Ito yon. Malapit na po tayo, napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. So yung mga anghel na yan, yung mga anak ng Diyos, ito yung binabanggit nila Peter at saka nila Jude, na iniwan yung likas na kalagayan nila at nangasawa sila ng tao. Lumampas sila doon sa boundary, Sinabi ni Yahweh, hindi ko na ipapahintulot na mabuhay ng mahabang panahon ng tao. Sapagkat siya'y makalaman, hindi nalalampas sa 120 taon ng kanyang buhay sa daigdig. 120 na lang. Wala na nga 70 na nga lang mga kapatid. Minsan 60, minsan 50, hindi nalalampas. Bakit? Kasi po yung tao ay makalaman. At
At alam po niyo po ngayon sa panahon natin, palala pa ng palala ang kasamaan. Kaya kita niyo po, yung panahon natin, yung buhay ng tao, umiiksi ng umiiksi. Totoo hindi? Kita niyo po mga kapatid. Magiging mahaba lang ang buhay natin pag tayo nakay. Bakit? Buhay na wala hanggan eh. Sabi pong ganyan, kaya sabi, ng panahon yon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Mga higanting iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani, tanyag ng tao. Nung unang panahon, kulang po, no? Unang panahon, Pero sila po, yung mga na yan, mga anghel na yan, sila po yung mga anghel na yan na ikinulong ng Diyos para ihanda sa paghuhukom. Malapit na po tayo, no? So ano nga ba ang aral ng mga apostol at naunang iglesia ukol sa bautismo? Sa kalagayang patay sa laman, bumaba ang Panginoong Yesus sa Tartaro at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo roon. At asa malamang na malamang ang pinangap ng Panginoong Yesus, sinabi niya na napagtagumpayan ko na. Malaya na. Yung mga taong makikipag-isa at mananampalataya sa akin. Kaya yung mga nananampalatayang tunay sa Panginoon, malaya na. Huwag natin yan. Sabi niya, ayan, ang sigaw ng nagpapabautismo ay kalayaan. Freedom. Kaya malayang-malaya na tayo. Hindi saan? Sa paggawa ng kasalanan. Kundi sa pagkakaalipin natin noon sa kasalanan. Kaya sabi po dito, ano nga ba yung kahulugan ng bautismo sa tubig? Una, ito ay nangangahulugan ng ganap na pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ito ay nangangahulugan ng lubos ng tagumpay o natagumpay laban sa mga kaaway ng Diyos at ng Kristiyano. So ang bautismo sa tubig bukod sa ritual at ampaw na pakahulugan at pagsasalang-alang ng marami ay napakahalaga sa Diyos. Sa mga alagad at sa lahat ng mga kaaway ng Diyos, sabi nga ni Apostol Pedro, ito ang tugon sa Diyos ng budhing nalinis na. Ipinapahayag nito ang mga sumusunod. Ano yon? Lubos na pakikipag-isa sa Panginoong Yesus, inari nating tayo ay namatay, nailibing at nabuhay ng muli kasama niya. Sa pamamagitan nito, tayo ay nangangakong magpapasakop at susunod sa kanyang mga inuutos. Lubos na tagumpay laban sa mapang-aliping kasalanan, mga naghihimagsik na mga nilikhang makalangit o mga anghel, layaman o nakakulong sapagkat lahat sila ay naalisan na ng kapangyarihang manakop sa mga nagbalik loob sa Diyos. And last, ang bautismo ang ating deklarasyon o pagpapahayag ng kalayaan mula sa kapangyarihan ng dyablo, ng kasalanan at ng kamatayan tungo sa malayang pagpapasakop sa kaharian ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nawa po, mas naunawaan po natin kung ano po yung kahulugan ng bautismo sa tubig. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.